In the Philippines, ang identidad mo nagsisimula sa isang papel, isang pirasong dokumento na tinatawag na birth certificate. Dito nakasulat kung sino ka, kung saan ka ipinanganak, at kung saan ka nabibilang. Pero ang tanong, paano kung ang papel na yan ay kayang gawin? Hindi ipanganak, kundi likain. Sa likod ng tahimik na mga opisina, sa mga lungsod at probinsya, may mga kwento ng mga pangalang hindi kailanman isinilang, pero may record. Mga identidad na hindi totoo, pero may dokumento. At kapag may birth certificate ka, sunod-sunod na ang pinto na magbubukas. Passport, driver's license, government IDs. Isang papel, nagiging buong buhay. Pero dito nagiging mas mabigat ang issue. Sa panahon ng administrasyon ni Rodrigo Duterte, pinalawig ang validity ng mga pangunahing ID. Hindi na 5 taon, kundi 10 taon. Passport, 10 years. Driver's license, 10 years. Para sa ordinaryong Pilipino, ginawa ito para sa convenience. Mas kaunting pila, mas kaunting abala. Pero sa likod ng kaginhawaan na ito, may isang katotohanang hindi na pag-usapan ng sapat. Para sa may hawak ng peking identidad, hindi lang ito convenience. Ito ay golden window. Isipin mo ito. Kung nakalusot ka sa sistema, kung nakagawa ka ng birth certificate, kung na-convert mo ito sa valid ID, hindi mo na kailangang magtago taon-taon. Hindi mo na kailangang mag-alala agad. Dahil may hawak ka na ngayong 10 taon na legal na katahuhan. 10 taon para makapagtrabaho. 10 taon para makapagnegosyo. 10 taon para makagalaw, laparang lehitimo. At dito na pumapasok ang mas sensitibong bahagi ng usapan. May mga ulat at alegasyon na may ilang dayuhan. Kabilang ang ilang Chinese nationals ang umano'y nakikinabang sa ganitong sistema. Hindi dahil sila ang gumawa ng batas, kundi dahil may butas ang sistema na hindi na isara. At kapag ang butas na yon ay nakita, may mga taong handang pagkakitaan ito. Mula sa ilalim ng mesa hanggang sa loob ng mga opisina, may mga tanong na hindi pa rin nasasagot. Sino ang gumagawa ng mga peking record? Sino ang nagpapalusot? At gaano nga ito kalawak? Dahil kung ang birth certificate na pinakaugat ng pagkatao ay kaya nang manipulahin, ano pa ang hindi kayang baguhin? Isang banyaga, nagiging Pilipino sa papel. Isang pangalan, nagkakaroon ng kasaysayan na hindi niya naranasan. At habang tumatagal, mas nagiging mahirap tukuyin kung sino ang totoo at sino ang gawa-gawa lang ng sistema. Ngayon, mas pinahigpit ang mga proseso. Mas maraming investigasyon ang binubuksan. Pero ang tanong na bumabalik, ilang 10 taong katahuhan na ang umiikot na yon na hindi natin alam. Ilang tao ang may hawak ng identidad na hindi naman talaga kanila. Dahil sa huli, ang isyung ito ay hindi lang tungkol sa pandaraya. Hindi lang ito tungkol sa mga dokumento. Ito ay tungkol sa integridad ng bansa. Dahil kapag ang pagiging Pilipino ay kayang makuha sa isang pirasong papel, hindi lang sistema ang nasisira, pati ang kahulugan ng pagkakakilanlan.